Welcome back again dito sa ating channel mga idol at kwentuhang esports ulit tayo ngayon. Pero shoutout ko muna itong isa nating loyal supporter, itong si Karil Furing. Salamat idol sa pagsuporta lagi dito sa ating channel. At bago tayo magsimula mga idol, maglalambing lang ng isang like para sa video na ito. At kung bago ka pa lang napadpad dito sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button. Isama na rin ang notification bell para lagi kayong updated tuwing may bago tayong ilalabas na video dito sa Maestro Coach TV. So, pag-uusapan natin mga idol, una muna sa ating paksang usapan ngayon ay itong si Coach Jimmy Alapag. Yes, coach na ang tawag natin dito kay Jimmy Alapag dahil kagaya ng alam ng marami, itong si Jimmy Alapag ay parte na rin ng coaching staff nitong Sacramento Kings dyan sa National Basketball Association. So itong nagdaang mga araw, mga idol, kalat na kalat yung mga balita sa iba't ibang mga social media platforms na ito nga daw si Jimmy Alapag ay tatayong interim o pansamantalang head coach nitong Sacramento Kings laban sa Denver Nuggets. Pero nagulat ang lahat, against Denver Nuggets nitong nakaraang December 1 ay nandun naman itong si Coach Jimmy. Pero hindi siya ang tumayong head coach. So marami ang nag-react, ano ba ito? Isa na naman ba itong kaso ng fake news? Well, in a sense, parang fake news din ito, pero at least kahit papano, hindi ito sintindi ng fake news regarding dito kay Kai Sotto, whereas kumalat sa iba't ibang mga social media platforms na ito raw si Kai Sotto ay kinuha na ng Los Angeles Lakers. Pero ang mga balitang yan ay walang sapat na batayan. In fact, kinonfirm nitong Wasserman, itong agency nitong si Kai Sotto, na hindi naman totoo yung balita na siya ay kinuha ng Los Angeles Lakers. So saan nanggaling itong balita naman na itong si Coach Jimmy Alapag ang siyang tatayong pansamantalang head coach nitong Sacramento Kings? Well, actually nanggaling ang balitang ito sa mismong post nitong NBA Philippines. Ito yung official website ng NBA dito sa Pilipinas. Whereas sa kanilang post ay ito nga daw si Coach Jimmy Alapag ang pansamantala na magiging head coach nitong Sacramento Kings. At ito ngayon ang pinagbatayan ng maraming mga sports writers dito sa Pilipinas, maging ng maraming mga vlogger sa YouTube. So reliable naman pala itong sources ng mga iba't ibang mga sports writers dito sa Pilipinas regarding dito kay Jimmy Alapag. So what went wrong? Yun ang maraming tanong ngayon. Anong nangyari? Bakit nung pinanood? Inabangan pa naman ng maraming mga Filipino fans itong laro ng Denver Nuggets against dito sa Sacramento Kings. So na-disappoint ang maraming mga Pilipino dahil hindi naman itong si Coach Jimmy Alapag ang tumayong head coach. So ang assessment natin dyan, malamang sa malamang ay totoo naman siguro. Ang balita na itong si Coach Jimmy Alapag ang nasa isipan nitong management nitong Sacramento Kings na pansamantalang tatayong head coach nitong Kings. Pero siguro along the way nagkaroon ng mga urgent changes. So hindi na natin hawak yan. Pero at least nagkaroon ng chance na itong si Coach Jimmy Alapag ay matunog na pinag-usapan dyan sa National Basketball Association. At least proud tayo na isang dugong Pinoy, isang dating player ng PBA at ng ating national team na Gilas Pilipinas ay parte na legit coaching staff na ito ng Sacramento Kings. At doon pa lang, kahit hindi siya maging head coach, ay proud na rin tayo dito kay Coach Jimmy Alapag. So gaya ng alam natin mga idol, nitong nakaraang mga linggo ay naglabas na itong Olympic Committee at itong FIBA ng groupings para sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. So this time around, itong ating Gilas Pilipinas ay na-bracket naman sa Group A. Whereas sa groupings na yan ay makakaharap natin ang bansang Georgia at ang Latvia. Ngayon, ang tanong ng maraming mga basketball fans, lalo na itong mga Gilas fans, ay kung gaano ba kalaki o kaliit ang tsansa natin dyan sa paparating na Olympic Qualifying Tournament na yan. Well, in terms of chances, sabi nga nila, lalo na basketball ito, bilog ang bola. Meron at meron naman tayong chance dyan. Pero in terms of probability, ay medyo maliit ang ating tsansa, lalo na dito sa match-up natin against Latvia. Itong bansang Latvia sa current FIBA World Ranking, kaya ang hirap kalaban nito, nasa rank number 8. Ang pinag-uusapan natin dito, mga idol, ay pangbuong daigdig na, World Ranking. Sila ay top number 8. Bagamat nandyan pa rin ang USA sa top 1, itong Spain sa top 2, Germany on rank 3, itong Australia as rank 4, at ito namang Serbia sa 5, Canada sa 6, Argentina sa 7, at nandyan sa rank 8, itong bansang Latvia. Kaya't hindi biro itong makakalaban natin sa group stage dyan sa paparating
na Olympic qualifying tournament na yan. Samantalang itong Gilas Pilipinas, itong ating national team ay nasa current world ranking number 38 at pagdating naman sa zone ranking dito sa Asia ay nasa pang-8 pwesto tayo, so medyo mababa talaga yan. Kaya kung ang pagbabatain natin mga idol ay ranking sa world ranking at saka sa zone ranking sa Asia ay medyo maliit ang tsansa natin na makalusot sa group stage na yan. And aside from that mga idol na napakataas talaga ng world ranking and zone ranking nitong bansang Latvia, ang isa pang problema ng ating national team dito ay itong Latvia ang nagkataon na siyang host country sa paparating na Olympic qualifying tournament na yan come 2024. At kagaya ng alam natin, pag ikaw ang host country, ay talagang may pabor sa'yo. Kumbaga, advantage mo yan as the host country. But anyway, may nakikita pa rin tayong silver lining dito, konting pag-asa, no? Dahil kahit papano, itong isang makakalaban natin, itong bansang Georgia, ay hindi sintaas ng ranking nitong bansang Latvia. Pero hindi natin minamaliit itong bansang Georgia. Sila ay nasa rank 23 compared to the rank 38 ng ating national team. Pero kahit papaano, hindi sila sintaas na nasa rank 8 nitong bansang Latvia. So may chance na masilat natin itong bansang Georgia at dapat lang talunin natin ito sa group stage. Dahil ang target natin dito, after the group stage, dapat maisil natin ang rank number 2 sa groupings. Kumbaga, ibigay na natin ang rank 1 dito sa bansang Latvia. Pero dapat maisil natin o makuha natin by hook or by crook ang ranking number 2 after the group stage. Well, sino-sino ba ang mga bansa na pwedeng makatapat ng ating Gilas Pilipinas dyan sa bracket B na yan? Ang bracket B ay pinangungunahan nitong Brazil. Napakataas ng world ranking nitong Brazil. Sila ay currently nasa rank number 12 ng FIBA World Ranking. So ang taas niyan mga idol. Samantalang itong bansang Montenegro ay mataas din ang kanilang FIBA World Ranking. Sila ay nasa rank 17. Ang medyo mababa lang sa bracket na yan ay itong bansang Cameroon. Sila ay kasalukuyan nasa rank 67 nitong FIBA World Ranking. Ngayon, kung ang pagbabatayan natin ay yung placement ng FIBA World Ranking pagdating sa winning percentage, malamang sa malamang ang magsisecure sa Group B ng rank 1 ay itong bansang Brazil dahil sila ay nasa FIBA World Ranking number 12 nga. At susundan naman ng rank number 2 itong bansang Montenegro at ang malamang na malaglag sa Group B na yan ay itong bansang Cameroon. So anong mangyayari ngayon? Pag nag-number 1 ang Brazil, therefore, yun ang makakaharap ng number 2 sa Group A, which is probably yan ang Gilas Pilipinas. At ito namang Montenegro na nasa rank 2 ng Group B, ang malamang makakatapat niyan ay itong Latvia na malamang magsisecure naman ng rank 1 sa Group A. But of course, yan ay personal assessment lang natin, mga idol. Ang pinagbasihan lang natin dyan kung sakasakali na mag-take effect ang placement of ranking ng mga bansang ito na magkakatapat-tapat sa Group A at Group B. But of course, based on history, may mga pagkakataon din naman na ang mga bansa na nasa mababang ranking ay nasisilat niya ang mga bansa na nasa mataas na ranking. And hopefully, ay ganun nga ang mangyari dyan sa paparating na yan na Olympic qualifying tournament come 2024. But of course, we don't want to be sound pessimistic tungkol dito sa future ng ating Gilas Pilipinas prior to the upcoming Olympic qualifying tournament. Siyempre, ang gusto natin, masilat natin yung mga bansang yan na makakaharap natin sa torneyong yan. But of course, nakadepende yan kung paano ihahanda, kung paano i-prepare ng samahan ng basketball ng Pilipinas itong ating national team. On the other hand, mga idol, yung ilan sa mga write-ups naman na nababasa natin at mga comments ng ilang mga Gilas fans, para sa kanila, mas maganda na ang pagtuunan na lang ng pansin ng SBP ukol sa preparasyon ng ating national team ay itong paparating na FIBA Asia Cup. Kumbaga, nagko-comment yung iba, nasa world stage na ang atensyon nitong SBP, samantalang hindi pa natin talaga na-dominate itong FIBA Asia Cup. Kasi ganito yan, bagamat nanalo tayo ng gold medal sa kakatapos na Asian Games na yan, courtesy of Justin Brownlee at itong si Coach Tim Cone, of course, we are very thankful sa mga taong yan. We are very proud. Matagal-tagal na rin ang panahon na hindi natin naiuwi ang gold medal dyan sa Asian Games na yan. Pero isang katotohanan, nananatili pa rin sa rank number 8 ang bansang Pilipinas kung ang pag-uusapan pa rin ay FIBA Asia Zoning Ranking. At yan ay courtesy naman ng dating head coach natin, itong si Coach Chot Reyes. Whereas nagsunod-sunod ang talo natin sa mga FIBA sanction tournaments na yan, lalo na sa nagdaang FIBA Asia Cup.
Kung matatandaan natin ay talagang nakulelat ang bansang Pilipinas sa nagdaang FIBA Asia Cup na yan. Kaso ito ngayon mga idol, wag nating ikakagulat kung isang araw mabalitaan natin na muling ibalik ng SBP itong former long-time head coach ng ating national team, itong si Coach Chot Reyes. Yes mga idol, may mga ilang unconfirmed reports, mga write-ups tayong nababasa na hindi imposible yan. We're not saying na ito talagang balita. Pero kung ang titingnan natin, i-assess natin yung availability ngayon ng mga coaches dito sa Pilipinas, ay malakas ang tsansa nitong si Coach Chot Reyes na makabalik. Bakit? Dahil halimbawa, itong si Coach Tim Cone, ang kanyang kampanya ngayon ay muling maibalik sa kampyonato itong Barangay Ginebra. Kaya 50-50 yung chance na i-accept nitong si Coach Tim Cone ang muling paghawak dito sa Gilas, Pilipinas. On the other hand, ay muling lumulutang din itong pangalan nitong si Coach Tab Baldwin kung ang pag-uusapan nga ay yung availability ngayon ng mga options na mga coaches na pwedeng tumanggap ng Gilas coaching. Dahil kagaya ng alam natin ay bigo itong Ateneo na makapasok dito sa finals ng UAAP. Kaso ang negative dito mga idol, napapabalita na itong si Coach Tab Baldwin ay patungo ito sa ibang bansa o baka at this point ay nasa ibang bansa na ito para mag-recruit or mag-scout ng mga bagong players to rebuild Ateneo para siguro makabawi sila sa susunod na season ng UAAP. Idagdag pa natin dyan yung mga rumors o report na may isang bansa na nanliligaw para makuha ang serbisyo nitong si Coach Tab Baldwin. Hindi rin imposible yon na maglipat bakod itong si Coach Tab Baldwin lalo na at malamang sa malamang baka tapos na ang kanyang kontrata dyan sa Ateneo. Hindi natin alam yung status ng kanyang kontrata dyan. Pero kung sakaling mangyari yon, ay talagang malaking kawalan sa ating national team itong si Coach Tab Baldwin. Ito namang si Coach Raiko Toroman, very vocal naman ito na gusto niyang manumbalik sa ating national team. So gusto niya na muling mag-coach ng Gilas Pilipinas. Kaso ang problema, based on the reports, ay nakakumit din ito sa kanyang obligation sa isang team as consultant dyan sa PBA. Kaya kung ang titingnan talaga natin, yung probability about availability ng mga coaches ay liyamado talaga itong si Coach Chot Reyes. Kaya hindi talaga imposible na baka ang ending nito, pag kinapos na naman sa preparasyon itong SBP, ang takbuhan na naman ng mga ito, sasabihin nila ang available lang na coach na pwedeng tumanggap ng trabaho ay itong si Coach Chot Reyes. Pero anyway, ang silver lining ng mga fans dito, kung ang susundan natin, yung mga ibinabatong statement nitong si Coach Tim Cone, ay hindi imposible na bigyan pa rin ng pagkakataon ni Coach Tim Cone ang pag-accept sa Gilas coaching. Dahil sa kanyang mga huling statement, reading between the lines, hindi pa naman talaga totally isinasarado sa option nitong si Coach Tim Cone ang panunumbalik as Gilas head coach. Ikaw naman, Idol Kabola, ano sa tingin mo? May chance ba tayo na makalusot at makasungkit ng ticket para sa paparating na Olympic qualifying tournament sa taong 2024? O hindi kaya mas maganda na mag-focus na lang itong SBP para iprepara ng maaga itong ating national team sa paparating na FIBA Asia Cup? Idagdag pa natin dyan, Idol, sino sa iyong kutob ang pwedeng humawak ng bagong version ng Gilas Pilipinas as the new head coach? I-comment mo lang yan sa ibaba. At doon ituloy natin ang ating masarap na kwentuhan dito sa Maestro Coach TV.